Hello guys! Nako, isang kwento na naman ang nihanda ko sa inyo at siguradong magugustuhan ninyo. Ito ang The Billionaire Spoiled Brat Genius Twins and Their Broken Mom. Simulan na natin. Isang matinding pagtataksil, isang nawasak na pangarap at ang pagbabalik ng dalawang ginintoang demonyo na may mukha ng mga anghel. 7 taon na nakalipas, si Celestia Montgomery ang pinakamasayang babae sa mundo. Mayaman, maganda at nakatakdang ikasal sa lalaking kanyang minamahal. Ang bilyonaryong si Tristan Vance, ngunit sa loob lang na isang gabi, gumuho ang kanyang buong mundo. Sa tulong ng mga gawa-gawang ebidensya at manipulasyon ng kanyang tinuturing na matalik na kaibigan na si Sabrina, pinagmukha siyang taksil, inagawa ng inheritance at tinapon na parang basura sa kalsada. Umiiyak, basag ang puso. Lumayo si Celestia, bitbit na isang napakalaking lihim. Nagdadalang tao siya sa kambal ni Tristan. Ngayon si Celestia ay isa ng broken mom, isang babaeng baon sa utang, nagtatrabaho sa 3 magkakaibang mababang uri ng trabaho at ginagawang lahat para mapakain ng kanyang mga anak. Ngunit ang hindi alam ng mundo, ang kanyang 6 na taong gulang na kambal, ina ni na Alexander at Arya, ay hindi ordinaryong mga bata. Taglay ang IQ na lagpas sa 160, sina Alex at Arya ay kilalang mga genius spoiled brats. Kayang i-hack ni Alex ang mainframe ng pambansang bangko habang nakatitig sa kanyang pamboritong pambatang palabas. Habang si Arya naman may isang master manipulator na kayang pasunurin ang sinumang matanda gamit ang kanyang maarteng ganda at matatalas na salita. Para sa kambal, ang buhay ay isang malaking laro at walang sino mang pupwedeng manakit sa kanilang mommy. Nang madiskubre ng kambal ang totoong pagkatao ng kanilang ama, hindi sila umiyak para humingi ng pagmamahal. Sa halip, ginamit nila ang kanyang sariling kumpanya para ibagsak ito. Hinak nila ang sistema ng Vance Enterprises, narebisa ang kanyang schedules at pumasok sa opisina ni Tristan Vance na parang may-ari ng gusali. Sinong nagpapasok sa mga batang to? Galit na sigaw ng bilyonaryo. I am the hacker who crashed their stocks 10 minutes ago, and she's the one who ordered a ₱1 billion channel collection using your black card? Malamig na sagot ni Alex. At kami ang mga anak na pinabayaan mo. Sa gitna ng gulat at pagsisisi ni Tristan, magsisimula ang isang matinding labanan. Ang pagbawi ng kanyang nawawalang pamilya, ang pagpapabagsak sa sakim na si Sabrina, at ang paghihilom sa basag na puso ng babaeng kailanman ay hindi niya nakalimutan. Ngunit paano mo amatin ng isang broken mom na ayaw na sa'yo kung ang mga bantay ng kanyang puso ay 2 spoiled genius brats na may sariling malupit na plano para sa'yo? Isang kwento na matinding gantimpala, paghihiganti at walang kapantay na katalinuhan. Ang pag-ibig na nakatadhana. Bahagyang inayos na Celestia ang kanyang lumang apron na may bahid ng kupas at mantika habang nakatayo sa harap ng sink sa kanyang maliit na kusina. Bawat patak ng tubig mula sa isang gripo ay parang tambol na tumatama sa kanyang pelus na sistema, nagpapaalala sa kanya ng realidad na kanyang kinasasadlakan. 7 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. Ang dati niyang kilalang heiress ng Montgomery Holdings, mayaman, respetado, at nakatadhana na sa marangyang buhay. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, dahil sa malupit at planadong pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan na si Sabrina, inagaw sa kanya ang lahat. Ang kanyang mana, ang kanyang magandang pangalan, at ang lalaking inakala niyang magtatanggol sa kanya. Sa kabila ng pagiging basag, may 2 hiyas na natira sa kanya. Ang kanyang 6 na taong gulang na kambal na sina Alexander at Arya. Silang 3 ang nakatira sa isang masikip at maalikabok na apartment sa gilid ng lungsod. Gumagawad si Celestia sa 3 araw, trabaho araw-araw, bilang tagalinis sa umaga, tagatupi ng damit sa butik sa hapon, at online encoder sa hating gabi.
Mommy, this cheap orange juice tastes like concentrated battery acid with a hint of depression. Reklamo ng 6 na taong gulang na si Arya habang nakatayo sa tabi ng maliit at lumang dining table. Nakaturo ang maliit nitong daliri na may kulay rosas na kuko sa bagong plastik na tila ba isa itong nakalalasong kemikal. Nakasuot ito ng isang pambatang dress na bagaman muling tinahi ni Celestia ay dinisenyo at inayos mismo ni Arya upang magmukhang mamahaling haute couture. Arya, sweetheart, yan lang kinaya ng budget ni Mommy ngayong linggo. Mahinahong paliwanag ni Celestia habang pinupunasan ang kanyang paspasan at nangangapal na mga kamay. Lumapit siya, hinaplos ang buhok ng anak. Pinakiusapan kita. Inumin mo muna yan para may bitamina ka bago pumasok. Ngunit Mommy, I ran statistical algorithms on human palate preferences and acidic compound concentrations, and this juice fails at 99.8% confidence level. Malamig na hirit naman ni Alexander mula sa kabilang dulo ng lamesa. Abala ang maliliit nitong daliri sa pambihirang bilis na napagpindot sa isang customized high-power tablet na binuo niya mula sa mga patapong pyesa sa junk shop. Tsaka, bakit kailangan nating uminom ng juice na nagkakahalaga lang na 50 piso kung pwede naman nating bilhin ng buong kumpanya ng juice at palitan ng kanilang quality assurance team? Napakurap si Celestia at napahilot sa kanyang kumakabog na sentido. Sina Alex at Arya hindi ordinaryong mga bata. Sa edad na 6, meron silang IQ na lagpas 160. Si Alex ay isang prodigy sa computer science, quantitative finance at cybersecurity. Kayang i-hack ang mga komplikadong server habang kumakain ng cereal. Si Arya naman may photographic memory, master sa behavioral psychology at may napakataas na panlasa sa moda, sining at sosyolohiya. Silang dalawa ay mga genius, ngunit kasabay ng kanilang pagtakas na katalinuhan ay ang kanilang pambihirang pagiging mausisa, maarte at spoiled. Spoiled sila hindi dahil sa pamana ng pamilya, kundi dahil sa sarili nilang mga pambihirang kakayahan na ginagamit upang makuha lahat ng kanilang kagustuhan. Alexander, alam mong wala tayong perang pambili ng kumpanya, paalala ni Celestia. May matinding kurot at sakit sa kanyang puso habang sinasabi yon. Ang pagiging broken mom ang pinakamatinding parusa sa kanya. Ang pakiramdam na wala siyang maibigay na magandang buhay sa kanyang mga anak kahit ibigay niya ang kanyang buong lakas at dugo. Hindi pa ngayon, Mommy, sagot ni Alex na may kasamang bahagyang ngisi habang di inaalis ang tingin sa nagmamaniobrang green code sa kanyang screen. Ngunit pumasok ako sa international stock market gamit ang iyong lumang ID, 3 buwan na ang nakalilipas. I executed a series of high-frequency cryptocurrency arbitrage trades. Nakagawa ako ng higit kumulang 15 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Celestia at halos mabitawan ang anak. Hawak na basahan. Alexander, ang sabi ko sa iyo, wag mong gagamitin ang ID ko para sa mga... Mommy, relax. Perfectly legal market lang yun. Singit ni Arya habang maarteng inaayos ang kanyang tiara-shaped headband sa harap ng maliit na salamin. At saka, Mommy, ayaw na naming makita kang napapagod sa pagtatrabaho. Ng 3 magkakaibang mababang uri ng trabaho, deserve mo ang mga Michelin star restaurant, luxury sofa, at mga damit na gawa sa pure silk. At saka, hahanapan ka rin namin ng pinakamayamang lalaki para sa maging daddy namin para may magbayad din ng mga luho ko. Napatigil si Celestia. Nabasag ang kanyang pilit ng ngiti at pinalitan to ng matinding lungkot at puot. Mga anak, pakiusap. Pinag-usapan na natin to, hindi natin kailangan ng ama. Sapat na tayong 3. Ang mga lalaki nakakasakit lang sila at ang ama ninyo, winawalang hiya niya tayo. Naging tahimik ang buong kusina.
Magkabilang nagkatinginan ang kambal. Alam ang lalim ng sugat na dinala ng kanilang ina. Alam nila na nung pinanganak sila, halos mamatay si Celestia sa ospital ng gobyerno nang walang kasama. Habang ang buong mundo nakatalikod sa kanya dahil sa mga kasinungalingan ni Sabrina. Subalit hindi alam na Celestia na may lihim na masalimuot na plano ang kanyang mga spoiled brat genius twins. Sa pamamagitan ng facial recognition software at DNA sequencing database analysis na patagong ginawa ni Alex mula sa blood samples ng ospital, nahanap na nila ang kanilang tunay na ama, si Tristan Vance, ang kinatatakutan at pinakamayamang bilyonaryo na CEO ng Vance Enterprises. "Mommy, huwag ka nang malungkot," malambing na sabi ni Arya habang tumatayo at umayakap sa bewang ng kanyang ina. "Papasok na kami sa eskwelahan at huwag kang mag-alala, kami nang bahala sa'yo." Nang makalabas si Celestia ng kusina para kunin ang kanilang mga bag at sapatos, mabilis nagkatinginan ang kambal. Ang pambatang mukha ng dalawa napalitan ng matalas at nakakatakot na ekspresyon. "Nakaset up na ba ang breach sa Vance Enterprises?" Bulong ni Arya kay Alex. Ngumisi si Alex habang pinalilitaw ang architectural diagram ng Vance Tower sa kanyang screen. "Kagabi pa, hinako ang personal secretary ni Tristan Vance. Nilagay ang pangalan natin sa kanyang VIP top secret calendar ngayon, 10 a.m. Akala niya makikipagpulong siya sa isang kinatatakutang tech conglomerate founder. Hindi niya alam ang 26 na taong gulang na anak niya na ginawa niyang orphans ang wawasak sa kanyang araw." "Good," sagot ni Arya habang sinusuot ang maliit niyang kulay rosas na sunglasses. "It's time to teach our billionaire dad a lesson, reclaim mom's fortune, and buy my new designer collection." Ang Vance Enterprises Building ay isang 70 palapag na tore ng salamin at asero na nagmamasid sa buong kabiserang lungsod ng Maynila. Sa mismong tuktok nito, sa loob na isang napakalaking corner office na gawa sa Italian marble at mahogany wood, nakatayo ang bilyonaryong si Tristan Vance. May taas siyang 6 na talampakan, may matatag na pangangatawan at nakasuot ng pasadyang bespoke suit. Sa mundo ng korporasyon, kilala si Tristan bilang isang ruthless na Diyos. Malamig, walang awa, walang sinasayang na segundo. Ngunit ngayong umaga sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kinatatakutang bilyonaryo ay nakatayo ng tulala, nanlalamig at nakakunot ang noo, habang nakatitig sa 2 maliliit na bata, nakaupo na napakakampante sa kanyang mamahaling leather sofa. "Sino nagpapasok sa inyo rito?" Malamig, ngunit galit na tanong ni Tristan sa kanyang chief security officer at personal secretary na kasalukuyang pinaliligiran ng pawis at nanginginig sa takot sa tabi ng pinto. Sir, nakalagay po sa inyong encrypted VIP schedule na mayroon po kayong appointment sa Global Tech Prodigies Conglomerate ngayong 10 ng umaga," nauutal na paliwanag ng sekretarya. "Nagsubukan po namin na harangan ng mga bata sa lobby, bigla pong nag-lockdown ng buong elevator. Pinalabas na system na sila ang may-ari ng buong gusali." "I am the tech." Seryoso at walang kaatu-atubang, sabi ni Alexander habang nakadekwatro sa sofa. Nakasuot ng maliit na pambatang suit, may sinusuot na wireless earpiece. "And she is the prodigy. At kaming dahilan kung bakit ang buong financial server mo nag-down ng 3 minuto kanina," dagdag ni Arya habang umiinom ng mamahaling imported sparkling water mula sa minibar ni Tristan. "By the way, your corporate firewall is absolute garbage. A toddler's coding club could breach it. In fact, Alex bypassed your biometrics using an algorithm he wrote while eating a ham sandwich." Naningkit ang mga mata ni Tristan. Isang matinding aura ng panganib ang bumalot sa silid. Karaniwan ipapakulong o ipapatapon niya agad ang sinumang mag-aabala sa kanyang oras. Pero may kakaibang bagay sa 2 batang to na nagpapatigil sa kanyang dugo. Ang hugis ng mga mata ng lalaki, ang paitaas na kurban ng mga labi ng babae, napaka-pamilyar, masyadong pamilyar. Lumapit si Tristan ng mabagal at mabigat ang mga hakbang hanggang makalayo na sa mismong tapat ng 2 bata. "Ano ang kailangan niyo sa akin? Sinong nag-utos sa inyo? Ano, ang kalabang kumpanya ba?"
Kailangan namin ng hustisya at kailangan namin ng pera kahit marami na kami nun. Matapang na sagot ni Arya habang binababa ang kanyang baso at tinataas ang kanyang chinchilla-trimmed cardigan. At gusto naming malaman bakit mo pinabayaan ng mommy namin 7 taon nang nakakaraan habang ikaw nagsasapak ng pera dito sa tore mo? Napatigil si Tristan. Parang huminto ang ikot ng mundo at naging bingi ang kanyang mga tenga sa narinig. Anong sinasabi ninyo? Sino ang ina ninyo? Di nagsalita si Alex. Sa halip, pinalabas niya ang kanyang holographic-enabled tablet at iniharap kay Tristan na isang crystal clear na larawan. Yon ang larawan ni Celestia Montgomery noong sila'y nasa kolehiyo pa. Mga panahon bago siya biglang nawalan ng pakialam. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ang kanyang matigas na mukha biglang namutla. Ang mga daliri niya ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang inaabot ang tablet. Celestia, bulong niya, sa ibang lalaki papuntang Europa at ayaw niya na itong makita kailanman. Sigaw ni Arya, aha! Habang tinuturo ang mukha ni Tristan gamit ang kanyang maliit na daliri. Sabi na nga ba, classic misunderstanding plot na dinisenyo na isang manipulative na linta. Sabi ni Tita Sabrina sa'yo, lumaya si Mommy. Sabi naman sa amin ni Tita Sabrina kay Mommy, pinalayas mo siya at pinapapatay siya dahil ayaw mo sa kanya. Parang tinamaan ng kidlat si Tristan. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagpoproseso ang malupit na katotohanan sa kanyang utak. Si Sabrina, ang babaeng pilit na nagsisiksik sa kanyang buhay sa nakalipas sa 7 taon. Ang babaeng pilit nag-aalok ng kasal upang mapag-isa ang kanilang negosyo. Ang mismong sumira sa kanyang buhay at nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Nasaan ang mommy ninyo ngayon? Mabilis, nag-aalala at puno ng matinding emosyon na tanong ni Tristan habang lumuhod sa harap ng 2 bata. Buhay ba siya? Maayos ba siya? Pakiusap sabihin ninyo sa akin. Buhay siya, pero broken. Malamig na sagot ni Alex, bagaman may halong matinding lungkot sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya sa 3 magkakaibang mababang uri ng trabaho para lang may mapakain sa amin. Nawala ang mana niya, ang dignidad niya at ang tiwala niya sa sarili. Ayaw niya sa'yo dahil akala niya itatapon mo siya. At kami ay mga spoiled brats na ayaw nang makitang nahihirapan at umiyak ang mommy namin tuwing hating gabi. Tumingin si Tristan sa 2 bata. Ang kanyang mga anak, ang dugong buhat sa kanyang sariling mga ugat. Pakiramdam niya ay merong malaking bato na humahampas sa kanyang dibdib. Ang matinding pagsisisi, galit sa sarili at puot kay Sabrina ay nag-alab sa kanyang puso na parang impyerno. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Tristan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na nagpapakumbaba at nagmamakaawa. Sa harap ng 2 6 na taong gulang na bata, ngumisi si Alex habang pinalilitaw ang isang masalimuot na folder ng mga dokumento sa screen. Simple lang, Daddy. Tutulungan mo kaming ipagsak si Sabrina. Babawiin mo ang pamilya natin at bibilhan mo ang kapatid ko ng mga luho niya. At bibilhan mo ko ng pinakabagong limited edition Chanel collection at 3 penthouse. Hirit ni Arya ng may maarting ngiti. Tumingin si Tristan sa 2 maliliit na demonyo na may mukha ng anghel. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang dibdib, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Done. Mabilis at walang alinlangan na sagot ng bilyonaryo. I will buy you 10 penthouses. Now, let us destroy Sabrina. Habang nagaganap ang isang maanumalyang alyansa sa pagitan ng bilyonaryong si Tristan at ng kanyang 2 genius na anak sa tuktok ng Vance Tower, si Celestia naman kasalukuyang nakatayo sa likod ng cash register sa isang maliit, malikabok at lumang butik sa sulok ng lungsod. Nangangapal ang kanyang mga palad, mabilis at mabigat ang kanyang paghinga, at ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod mula sa 8 oras na walang pahid na pagtatayo. Sa edad na 27, ang kanilang kumikinang na balat at masayahing muka ng heiress ng Montgomery Holdings ay napalitan ng pawis, kapaguran at matalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata.
Ang apron na kanyang sinusuot tila simbolo ng kanyang pagkakakulong sa kahirapan. Bahagya niyang pinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga na biglang tumunog ang bell sa pinto ng boutique. Kasabay ng isang nakalilitong amoy ng mamahaling French perfume at ang tunog ng matutulis na stilettos na tumatama sa sahig. Well, well, well. Tingnan mo nga naman kung sino nagtitinda rito sa maalisbol na tambakan na to. Panunuyan ng isang boses na kailanman hindi makakalimutan ni Celestia. Ang boses na yon parang lason na dumaloy sa kanyang mga tenga. Binaba ni Celestia ang hawak na basahan, dahan-dahang tinaas ang kanyang ulo. Sa kanyang tapat nakatayo si Sabrina, nakasuot na isang pasadyong red silk dress na nagkakahalaga ng 100,000 piso. May kasamang 2 naglalakihang bodyguards na nakasuit at may nakakairitang ngiti sa kanyang mga labi na puno ng panlalait at tagumpay. Sabrina, bulong na Celestia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at matinding trauma. Mismo, dear Celestia, halakak ni Sabrina habang dahan-dahang lumalapit sa counter at pinagmamasdan ang lumang paligid ng may diring-diring mukha. Ang dating prinsesa ng pamilya Montgomery, ang dating nakatadhana sa pinakamayamang lalaki sa bansa, ngayon ay isa ng mababang uri na lamang na tagatupi ng damit. Kay saklap naman ang buhay mo. Pinasok na Celestia ang kanyang mga nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang apron at tinawid ang kanyang tayo. Kung wala kang bibilhin, Sabrina, pakiusap, umalis ka na. Nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho? Huh, nagpapakahirap ka kamo. Sigaw ni Sabrina habang tinutulak ang isang rack ng mga nakasabit na damit na nagdulot ng malakas na kalat at pagbagsak ng mga to sa sahig. Alam mo bang pumunta ako rito para lang personal na ipamukha sa iyong balita? Malapit na kaming ikasal ni Tristan. Sa wakas, ang lalaking pangarap mo magiging akin na ng tuluyan. Parang tinaksil muli ang puso ni Celestia. Ang pangalang Tristan parang patalim na muling itinalim sa ibinaon sa kanyang sinaunang sugat. Inagaw ko ang kumpanya ng pamilya mo sa pamamagitan ng mga palsipikadong document at inagaw ko rin ang lalaking mahal mo. Patuloy ni Sabrina habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Ang mga mata nandilisik sa kasamaan. At ano ang meron ka ngayon, Celestia? Wala. Isa ka lang basura na nag-iisa sa mundong to habang ako nakatira sa palasyo. Lumapit pa si Sabrina at biglang tinulak ang balikat ni Celestia ng napakalakas. Dahilan upang mawala ng balanse ang napapagod na ina at mapaluhod sa malamig at maraming sahig. Pulutin mo yan, utos si Sabrina habang tinuturo ang mga gamit sa bag. Yan naman ang nararapat sa iyo ang lumuhod sa harap ko at magmakaawa. Bumuhos ang mainit na luha mula sa mga mata ni Celestia. Nahulog ang kanyang dignidad sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang inaabot ang mga damit upang pulutin ito. Masakit. Napakasakit na marinig ang mga salitang yon mula sa taong tinuring niyang kapatid noon. At higit sa lahat, ang kaisipan si Tristan, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay tuluyan ng napunta sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Huwag mong hahawakan ng mommy ko, Tita Retokada. Isang matalas, matapang at maasim na boses ang biglang umalingaw mula sa pinto ng boutique. Napatigil ang lahat. Dahan-dahan pumasok si Arya. Nakataas ang kanyang baba, nakasuot ng pambatang designer sunglasses. Kasunod si Alexander na nakatitig sa kanyang tablet ng may malamig na ekspresyon. At sa likod nilang dalawa ay isang matangkad, makapangyarihan at galit na bilyonaryo na may aurang pumatay. Si Tristan Vance. Nanlalamig ang buong katawan ni Sabrina. Nabalot na matinding takot ang kanyang mukha at napaurong siya na ilang hakbang. Tristan, anong ginagawa mo rito? Kasama ng mga hampas lupang yan. Di man lang tinignan ni Tristan si Sabrina. Ang kanyang buong pansin, ang kanyang mga mata na puno ng matinding pagsisisi at pagmamahal ay nakatitig lamang kay Celestia na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, umiiyak, gulat na gulat habang nakatitig sa kanya. Tristan, mahinang bulong na Celestia.
Sa kanyang paningin, ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isang pangarap at bangungot na sabay na nagkatotoo. Dali-daling lumapit si Tristan, pinalagpas ang kanyang sariling dignidad. Mabilis na lumuhod sa mismong sahig sa tapat ni Celestia. Hinawakan niya ang mga nanginginig at malamig na kamay ng babae. Celestia, oh God, Celestia. Basag ang boses na sabi ni Tristan habang sarili niyang mga luha ay nangangilid sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng kabagabagan at sakit na dinulot ko sa iyo. Huwag mo kong hawakan. Hysterical na sigaw na Celestia habang mabilis nilalayo ang kanyang mga kamay mula sa kapangyarihan ng bilyonaryo. Puno ng takot, sakit at matinding galit ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Bakit mo ko ginugulo at ginagawang katatawanan pagkatapos ng 7 taon ng paghihirap ko? Mommy, calm down. Malamig, ngunit malambing na sabi ni Alex habang lumalapit at pinalilitaw ang isang masalimuot na live data feed sa kanyang tablet. Hindi si Daddy ang kalaban mo. Ang totoong kalaban, ang babaeng mukhang retokada at amoy peking pabango na nakatayo sa likod natin. Napatigil ang lahat sa loob ng kumakalyong butik. Ang hangin sa silid biglang naging mabigat, parang binabalot ng matinding pressure na kayang magpabasag ng salamin. Si Sabrina na kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang mamahaling red silk dress ay namumula na ngayon sa galit at matinding pagkapahiya. Naniningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 2 bata na pinaliligo niya sa panliliit. Sino bang mga bastos at walang modong batang to? Sigaw ni Sabrina na piyok ang boses dahil sa matinding inis. Humarap siya kay Tristan na kasalukuyan pa ring nakaluhod sa sahig sa tabi ni Celestia. Tristan, bakit ka nakikipag-usap at lumuluhon sa harap ng hampaslupang yan at ng mga anak niyang bastos? Anong kalokohan to? Shut the hell up, Sabrina. Malamig, mariin at nanginginig sa galit na utos sa Tristan. Ang kanyang boses ay parang hatol ng kamatayan na nagpatahimik ng tuluyan sa buong butik. Maging ang 2 naglalakihang bodyguard sa Sabrina hindi nakakilos, nanlalamig at nanginginig sa takot sa presensya ng bilyonaryo. Dahan-dahan tumayo si Tristan habang nananatiling nakahawak ang kanyang paningin kay Celestia. Celestia, pakiusap, makinig ka sa akin. Di kita pinabayaan ng kusa. Naniwala ako sa mga manipulated audio tapes at kawagawang ebidensya ni Sabrina 7 taon nang nakararaan. Sabi niya umalis ka kasama ng ibang lalaki at binenta mong iyong mga shares. Hinanap kita sa buong mundo, Celestia. Gabi-gabi akong di nakakatulog sa pagsisisi. At ako naman, sinabihan niyang pinatapon mo ko, pinapapatay mo ko at pinagpalit mo ko sa kanya. Umiiyak na sagot ni Celestia habang mabilis na pumapatak ang kanyang mga luha sa pampublikong sahig. Sinira niya ang buhay ko. Tristan, inagaw niya ang mana ko. Pinalayas ako sa pamilya ko at pinanganak ko ang mga anak ko sa gitna ng matinding kahirapan habang nag-iisa. Lalong tumindi ang galit sa mga mata ni Tristan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na napakahigpit hanggang sa mamuti na ang kanyang mga bukong. Kakainin niya ng buhay si Sabrina. Ngunit bago pa man makahakbang si Tristan para tapusin ang babae, dahan-dahan humakbang sa gitna si Arya. Binaba ang 6 na taong gulang na bata ang kanyang pambatang sunglasses. Binuka ang kanyang maliit na kulay rosas na paypay at pinaligo si Sabrina sa isang pamatay na tingin. Excuse me, Tita Retokada? Maarteng sabi ni Arya na bawat salita ay parang may kasamang lason at panlilibak. Alam mo ba, habang nagmamalaki ka rito sa iyong rumang panlasa at peking kuko, in-upload na ni Alex lahat ng ebidensya ng iyong multi-billion peso embezzlement sa Montgomery Holdings ng direkta sa database ng National Bureau of Investigation at Department of Justice? Ano? Sigaw ni Sabrina, biglang namutla ang muka at nawala ng kulay ang kanyang mga labi. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Pinakita ni Alex ang kanyang high-powered tablet at pinalitaw ang isang napakalaking encrypted file system na may pulang markang successfully transmitted to federal and national authorities.
7 taon mong ninanakawan ng kumpanya ng pamilya ng mommy ko. Nilipat mo ang higit sa 5 bilyong piso ng mga untraceable offshore accounts sa Swiss Bank at Cayman Islands. Ngunit nakalimutan mo, binuo kong isang quantum decryption algorithm noong nakarang linggo habang nababagot ako sa klase. Na-recover ko lahat ng binura mong hidden ledger, offshore bank accounts at pati na rin ang mga IP address na ginamit mo para palsipikahin ang pirma ng mommy ko. Hindi yan totoo. Mangingialam at magsisinungaling kayong mga bastos na bata. At saka tita, singit muli ni Arya nang may napakasutil at iiritang ngiti habang tinitingnan ang kanyang sariling mga kuko. I disclosed to the international press and fashion council na may mga luxury designer dresses na binibenta ang kumpanya mo gawa lang sa cheap synthetic fabrics mula sa mga illegal sweatshops sa Timog Silangan, Asia. Expect the stock market of Montgomery Holdings to crash in 3, 2, 1. Biglang nag-ring ng napakalakas ang mamahaling iPhone ni Sabrina sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ito at speakerphone. Narinig ng lahat ang nag-hysterical na boses ng kanyang vice president mula sa kabilang linya. Ma'am Sabrina, ma'am, bumagsak po ang stocks natin ng 85% sa loob lamang ng 5 minuto. Nag-uunahan po ang mga investors na magbenta at ma'am, may mga police at NBI agents po sa labas at sa loob ng main office natin may bitbit na arrest warrant para sa fraud, perjury at money laundering. Nalaglag ang mamahaling Hermes bag ni Sabrina sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa pinaghalong galit, takot at kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa 2 bata na parang mga demonyo na nag-anyong anghel. Kayong mga demonyong bata kayo, sisirain ko ang mga buhay ninyo, sigaw ni Sabrina habang nagwawala at susugod sana sa kambal. We are not demons. Malamig at matalim na wika ni Alex habang nakatitig sa kanya. We are genius spoiled brats protecting our mom. Huli ka na, Sabrina. Malamig at parang hatol ng kulog na sabi ni Tristan habang humaharap sa kanya. Pinaliligiran ng sarili niyang armed security forces na bulis pumasok at humarang sa pintuan. Hindi ka na makakalabas pa sa kulungan ng buong natitirang buhay mo. Pulis, hulihin niyo na yan. Pumasok ang 5 armadong pulis sa butig at agad pinalibutan, pinaspasan ng handcuff si Sabrina. Sa gitna ng kanyang mga hysterical na sigaw, pamumula at pagmamakaawa, pinalabas at kinalityad siya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulisya. Tuluyan na ngang nawasak sa kamay ng 2 batang kanyang minaliit. Nang maihatid ng mga pulis ang nagwawala at humahagulhol na si Sabrina patungo sa naghihintay na sasakyan, ay pinalibutan ng katahimikan sa loob ng maliit at maalikabok na butig. Ang maingay na paligid kanina napalitan na isang mabigat at nakakatululang pressure. Nakatayo pa rin sa Celestia sa gilid ng counter, bahagyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata na pinaliligiran ng matinding kapaguran at luhang hindi matuyo-tuyo ay nakatitig sa kawalan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ilang higanteng dambuhalang sumira sa kanyang buhay sa loob ng 7 taon, naglaho ng parang bula. Ang kanyang matinding galit, poot at paghihirap, bigla na lang napalitan na isang malalim at nakalilitong kawalan. Celestia, isang basag at napakalamig na boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Dahan-dahan lumapit si Tristan Vance, ang bilyonaryong kinatatakutan ng buong mundo ng korporasyon. Ang lalaking walang pinalampas at walang pinapatawad, nakatayo ngayon sa harap ng isang broken mom nang may matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling suit may suot na gusot at alikabok mula sa pagluhod niya sa sahig ng kama, ngunit tila ba wala siyang pakialam. Celestia, pakiusap, tingnan mo ko. Pagmamakaawa ni Tristan habang dahan-dahang inaabot ang kanyang mga kamay. Ngayon, nagwa at tubiling hawakan ng babae dahil sa takot na baka lumayo itong muli.
Patawarin mo ko. Hindi ko nalaman kaagad ang katotohanan. Naging bulag ako sa mga laro ni Sabrina. Hayaan mo akong bumawi sa'yo at sa mga anak natin. Ibibigay ko ang buong buhay ko para lang maghilom bawat sugat na dinulot ko sa'yo. Napatitig si Celestia sa lalaki. Ang mga mata ni Tristan puno ng katapatan at pait na hindi kayang pikein ng kahit sinong aktor. Dahan-dahan, tinaas ni Celestia ang kanyang tingin sa kanyang dalawang anak na nakatayo sa di kalayuan. Kayo, nanginginig ang boses na tanong na Celestia kina Alex at Arya. Alam niyo ba lahat ng to? Ito ba ang dahilan kung bakit kayo nawawala sa eskwelahan nitong mga nakarang araw? Yumuko si Alexander, pinalitan ng kanyang malamig na genius na aura ng pagiging 6 na taong gulang na bata na natatakot magalit. Ang kanyang ina, Mommy, inaccess ko ang encrypted mainframe ng Vance Enterprises 3 araw nang nakalilipas. Nalaman naming hindi ka talaga pinagpalit ni Daddy. Pareho kayong niloko, ginamit at pinaglaruan ni Tita Sabrina. Gusto lang namin na maging masaya ka na, Mommy. Malambing na singit ni Arya habang dahan-dahang lumalapit at humahawak sa laylayan ng apron ng kanyang ina. Ang kanyang maarteng pananalita na palitan ng purong pagmamahal ng isang anak. Araw-araw ka namin nakikitang umiiyak tuwing gabi habang tinitingnan mo ang mga lumang litrato mo. Inaalagaan mo kami kahit sagad na sagad ang pagod sa katawan mo. Ngayon oras na para alagaan ka naman namin. Bumuhos ang mga mainit na luha mula sa mga mata ni Celestia. Hindi natuluhan ng galit o pighati kung hindi ng isang ina na labis na napupuno ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. Lumuhod si Celestia, mahigpit na niyakap sina Alex at Arya, dinikit ang kanyang mukha sa kanilang maliit na balikat. Mga anak ko, hikbi ni Celestia. Salamat sa inyo pero hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwalang muli. Ang puso ko basag na. Lumuhod din si Tristan sa tabi nilang tatlo. Sa unang pagkakataon, pinalibutan ng bilyonaryo ng kanyang malalaking braso ang kanyang buong pamilya. Niyakap niya sa Celestia at ang kambal ng may matinding pag-iingat. Tila ba kapag ginawa niya yon, mabubuong muli ang pamilyang ninakaw sa kanya. Hindi ko hinihinging magtiwala ka agad sa akin ngayon, Celestia. Buong tapat at mawaing bulong ni Tristan sa tenga ng babae. Magsisimula tayo sa pinakaumpisa. Bibigay ko sa iyo lahat ng oras, espasyo at kalayaang kailangan mo. Babawiin ko ang kumpanya ng pamilya mo. Ibabalik ko bawat sentimong nawala sa iyo at patutunayan ko araw-araw na mahal kita. Higit pa sa sarili kong buhay. Inangat na Celestia ang kanyang ulo, tinignan ang mga mata ni Tristan. Sa gitna ng kanyang takot at pag-aalinlangan, nakita niya roon ang parehong pag-ibig at katapatan na nakita niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang basag na puso na matagal nang namanhid at natulog sa gitna ng kahirapan ay dahan-dahang nakaramdam ng kaunting init. Aham! Lakas loob na ubo ni Alexander upang sirain ang napaka-dramatikong sandali ng kanyang mga magulang. Tumingin si Alex sa kanyang tablet, hawak ang nakataas niyang kilay. Daddy, habang nag-e-emote kayo ni Mommy at nagpapaka-sentimental, pwede bang ilipat mo ng 50% ownership ng Vance Tower at ng iyong private jet under my name? Bilang paunang down payment lang sa 7 taong nawala ka bilang ama namin. Natawa ng malakas si Tristan. Isang tunay at malayang tawa na di kailanman narinig ng kanyang mga kawani sa loob ng 7 taon. Sige, Alexander, sagot ng bilyonaryo habang ginugulo ang buhok ng kanyang anak. Bukas na bukas din, sa'yo na ang buong kumpanya kung gusto mo. At sa akin naman ang kanyang black card na walang limit. Masayang hirit ni Arya habang pinatutunog ang kanyang mga daliri. Tumingin si Tristan kay Celestia, ngumiti na may halong lambing at pangako. Nagsisimula pa lang kanyang pagbawi, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, buo nang muli ang kanyang mundo.
Pinalipat agad ni Tristan si Celestia at ang kambal sa kanyang napakalaking mansyon sa Forbes Park. Isang pribadong palasyo na pinaliligiran ng matataas na pader, mga hardin ng puting rosas at mga higanting crystal chandeliers. Sa loob ng ilang buwan, dahan-dahan, naghilom ang malalalim na sugat sa puso ni Celestia sa tulong ng walang patid na pag-aalaga ni Tristan at sa walang katapusang kapilyuhan ng kanyang mga anak. Naibalik na rin sa pangalan ni Celestia ang buong Montgomery Holdings matapos sinisi ni Alex ang legal matrix nito at pinalago ng triple sa pamamagitan ng kanyang automated algorithmic trading systems. Si Celestia hindi ng broken mom na basag ang puso at may maruming apron. Siya muli ang makapangyarihang heiress na tinitingala ng lipunan. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo at tila perpektong buhay, isang masalimuot at nakakagulat na lihim mula sa nakaraan ang pilit na lumabas. Isang gabi, habang nag-aayos sa Celestia ng mga lumang dokumento ng pamilya Montgomery na pilit tinago at binaon ni Sabrina sa isang lihim na vault sa Switzerland, may napansin siyang isang kopas ngunit napakagandang leather-bound folder. Meron tong sinaunang wax seal ng dalawang pinakamalaking dinastiya sa bansa, ang Montgomery at ang Vance. Mabilis pinagpawisan ng mga palad na Celestia habang binabasa ang laman nito. Bawat linya ng legal document na yon parang pag-alala sa kanyang buong kabataan. Dali-daling lumakad si Celestia tungo sa malawak na grand study room ni Tristan. Sa loob, abalang bilyonaryo sa kanyang laptop habang sina Alex at Arya naman nakaupo sa katapat na armchair, abala sa pagmamaniobra ng kanilang sariling mga tech monitors. Tristan, nanginginig ang boses na tawag ni Celestia habang nilalapag ang lumang dokumento sa ibabaw ng mahogany desk. Inangat ni Tristan ang kanyang ulo. Nang makita niyang papel na hawak ng babae, bahagyang napatigil ang kanyang mga daliri sa keyboard. Isang malalim at makahulugang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. "Nahanap mo na pala yan," mahinang sabi ni Tristan. "Tristan, ano to?" tanong na Celestia, buong buo ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Isang arranged marriage agreement na nilagdaan ng mga lolo natin 20 taon na ang nakalilipas." Napatigil din sina Alex at Arya sa kanilang ginagawa at mabilis na nagkatinginan. "Ano ibig sabihin yan, Mommy?" tanong ni Arya habang binababa ang kanyang iPad. Humarap si Tristan kay Celestia. Lumapit siya ng mabagal at pinalibutan ng kanyang mainit na mga kamay ang malamig na palad ng babae. "Celestia, ito ang pinakamalaking lihim na hindi ko naisip na kailangan ko ipaliwanag. Dahil akala ko, alam mo nung kolehiyo pa tayo." "Ano? Hindi ko alam to." Gulat na sagot na Celestia. "Nilihim sa akin ng mga magulang ko ang tungkol sa kasunduan to bago sila namatay sa aksidente." Ngumiti si Tristan na may matinding lambing at pagsisisi. "Nang pumasok ako sa universidad 7 taon nang nakalilipas, hindi ako pumunta roon para lang mag-aral. Pumunta ako roon dahil alam kong doon nag-aaral ikaw, Celestia. Mula pa noon 10 taong gulang ako, pinapakita sa akin ng lolo ko ang mga litrato mo. Lumaki akong alam na ikaw ang nakatadhanang maging asawa ko." Napatakip ng bibig si Celestia, halos di makahinga sa natuklasan. "Kaya nung lumapit ako sa iyo nung kolehiyo tayo," patuloy ni Tristan habang nakatitig sa mga mata ni Celestia. "Hindi yun isang simpleng aksidente o nagkataon lang. Ngunit nang makilala kita ng personal, hindi ko na naisip ang kontrata. Minahal kita ng buong buo, hindi dahil sa kasunduan ng ating mga pamilya, kundi dahil sa kung sino ka. Ang mabait, matalino at magandang Celestia na nagnakaw ng puso ko." Lumapit si Alex at sinilip ang dokumento. "Wait, so you're telling us the reason Sabrina targeted Mommy is not just out of jealousy, but because she found this document 7 years ago and tried to replace Mommy to get the combined fortunes of Montgomery and Vance?" "Exactly," malamig na tugon ni Tristan. "Nalaman ni Sabrina ang tungkol sa kontratang to. Alam niyang kapag nagpakasal kami ni Celestia, magiging pinakamakapangyarihang pamilya kami sa Timog Silangan Asya. Kaya ginawa niya lahat para sirain kami. Itago ang dokumentong ito. Subukan na gawin ang posisyon ng mommy ninyo."
Parang tinakpa ng kidlat ang kamalayan ni Celestia. Lahat ng dusa, ang paghiwalay at ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, di pala ilang aksidente ng tadhana. Ito ay isang malupit na balakid na disenyo ng inggit, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay nakatadhana na mula pa sa simula. So, let me get this straight. Singit ni Arya habang tinataas ang kanyang dalawang daliri at pumapaikot sa silid. Mommy was already an heiress, engaged to our billionaire dad before Tita Rocada tried to rewrite the script. That means, tumingin si Arya kay Alex nang may nakakairita at napakasayang ngiti. That makes us double billionaire royal genius spoiled brats, sigaw ni Arya habang nagtatalon sa tuwa. Natawa sina Celestia at Tristan sa reaksyon ng kanyang anak. Sa kabila ng madilim na nakaraan at mga sekretong nabunyag, ang tadhana'y gumawa ng paraan upang balik sila sa isa't isa ng mas matatag, mas mayaman at mas buo kaysa kailanman. Pagkalipas sa isang taon, ang buong bansa tila huminto sa pag-ikot para sa tinaguriang Wedding of the Century. Ang Grand Cathedral sa gitna ng kabatiran, pinalalamatian ng libo-libong imported white calla lilies, mga gintong baging at napakalaking crystal chandeliers na nagbibigay ng walang kapantay na ningning sa buong gusali. Sa labas ng simbahan, libo-libong mamamahayag, kilalang mga politiko at pinakamayamang personalidad sa buong Asya ang nag-agawan sa pwesto para lang masaksihan ang makasaysayang araw na ito. Sa dulo na napakahabang aisle, nakatayo ang bilyonaryong si Tristan Vance. Nakasuot na isang pasadyang Tom Ford black tuxedo, may tindig na hari ng handang ialay ang kanyang kaharian. Ngunit sa likod ng kanyang makapangyarihang aura, ang kanyang mga mata nangingilid sa luha at ang kanyang dibdib mabilis tumatambol sa matinding kaba at excitement. Sa tabi niya nakatayo ang dalawang nakakapantag na brats. Si Alexander suot ang miniature tuxedo na saktong kapareho ng sa kanyang ama. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa niya habang may sinusuot na maliit na earpiece para subaybayan ang security ng buong katedral. Si Arya naman parang isang maliit na prinsesa sa kanyang pasadyang kulay rosas na tulle gown. May hawak na basket ng mga petals at suot ang totoong diamond tiara na regalo ng kanyang ama kahapon lang. Bigla, namatay ang mga pangunahing ilaw, napalitan ng isang solong maliwanag na spotlight sa pintuan ng katedral. Nagsimulang tumugtog ang isang buong 80-piece Philharmonic Orchestra ng kanilang nuptial symphony. Dahan-dahan, nagbukas sa malaking pinto, gawa sa solid mahogany. Niluwa nito si Celestia Montgomery. Napatigil sa paghinga lahat ng tao sa loob ng simbahan. Si Celestia ay mukhang isang tunay na reyna na bumaba mula sa langit. Suot ng isang pasadyang Vera Wang wedding gown na may 5 metrong mahabang tren, pinalalamatian ng totoong mga diamante at perlas. Wala ng broken mom na dating namumutla, pagod at suot ng kupas na apron sa malikabok na butik. Ang nakatayo ngayon, isang buong buo, napakaganda at pinakamakapangyarihang babae na puno ng liwanag at kumpiyansa sa sarili. Habang dahan-dahang lumalakad si Celestia sa ibabaw ng pulang carpet, nagkatitigan sila ni Tristan. Sa bawat hakbang ng babae, nagbabalik sa kanilang mga isip ang bawat luhang pumatak, ang 7 taong pighati, ang pang-aapi ni Sabrina at ang mga gabi na matinding kahirapan. Ngunit lahat ng sakit na yon, tuluyan ang natunaw at napalitan ng walang kabantay na pag-ibig. Nang makarating sa Celestia sa dulo ng altar, inabot ni Tristan ang kanyang kamay. Nanginginig ang mga daliri ng bilyonaryo habang inihahalik ang kanyang mga labi sa likod ng palad ng kanyang kabiyak. You are the most breathtaking vision I've ever seen in my entire life, my queen. Basag at puno ng emosyong bulong ni Tristan. Ngumiti si Celestia, may isang luhang pumutok mula sa kanyang mga mata, isang luha ng purong kaligayahan. At ikaw naman, ang pinakagwapong bilyonaryo na binigay sa akin ng tadhana. Ngunit napakairog at puno ng spiritual na presensya ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng sumpaan ng pag-ibig, tinignan ni Tristan ang kanyang mga mata kay Celestia at sa 2 bata sa kanilang tabi. Celestia,
Pinapangako ko sa harap ng Diyos at ng ating mga anak na sa bawat natitirang araw ng aking buhay, poprotektahan ko ang iyong puso. Hindi ko muling hahayaan na may duhang pumatak sa iyong mga mata dahil sa sakit. Ikaw at ang ating mga anak ang aking pinakamalaking kayamanan, higit pa sa kahit anong bilyon o kaharian sa mundong to. Tristan, sagot na Celestia habang nakatitig sa lalaki. Pinatunayan mong ang pag-ibig kayang maglinom kahit gaano kalalim ang sugat. Sa iyo ko muling nagtapuan ng aking sarili, ang aking lakas at ang ating buong pamilya. I love you, now and for eternity. By the power vested in me, wika ng Arkibispo habang nakatitig sa mag-asawa, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mabilis inabot ni Tristan ang bewang na Celestia. Nilapit to sa kanyang katawan, inihalik ng buong matinding pagmamahal sa gitna ng malakas na palakpakan, cheers at pagbuhos ng bulaklak sa buong katedral. Wait, hold on, group hug! Sigaw ni Arya, maarteng sumisingit sa gitna ng dalawa at tinaas ang kanyang mga kamay. Natawa ng malakas ang bagong kasal. Yumuko si Tristan. Dinala sina Alex at Arya sa kanyang mga braso. Pinalibutan silang tatlo ng kanyang yakap habang hinahalikan ni Celestia ang mga pisngi ng kanyang mga anak. Daddy, bulong ni Alexander habang nakatingin sa kanyang smartwatch na kasalukuyang nagpoproseso ng napakabilis na data. I just intercepted the cash wedding gifts from the international delegates, automatically transferred 50% of the multi-billion peso fund to a private trust fund exclusively under Mom's name. Natawa si Tristan, ginanong buhok ng kanyang genius na anak. Good job, Alex. She deserves 100% of everything I own anyway. Tsaka, Daddy, hirit pa ni Arya habang pinatutunog ang kanyang mga daliri. Your jet is now repainted in rose gold, and I booked our honeymoon in Monaco. Pack your bags, old man. Tumingin si Celestia sa kanyang pamilya, sa lalaking nakatadhana para sa kanya mula sa simula, at sa dalawang kakaibang genius spoiled brats na naging kanyang mga anghel at tagapagligtas sa gitna ng kadiliman. Wala nang broken mom. Ang natira na lamang ay isang pamilyang buong buo. Walang sino mong makakagiba at magkasamang haharapin ang isang masagana at walang katapusang bukas. At yan ang tinatawag na ultimate comeback, mga kamarites. Diyos ko, sumakit ang ulo ko sa talino ng kambal, pero sobrang sarap sa pakiramdam na nakita na lumuhod ang bilyonaryo at nabulok sa kulungan ang pam-pam na si Sabrina. Hakot na hakot ang hustisya. Pero bago natin isara ang kwento, nina Celestia at Tristan, may pabaong aral sa atin ng lahat. Una, wag na wag aalipustahin ang taong nasa ibaba ngayon. Di mo alam anong uri ng comeback ang inihahanda ng tadhana. O kung ang genius na anak ang pwedeng magpabagsak sa iyo bukas. Ikalawa, ang matinding sugat at pagsubok sa buhay, hindi katapusan ng kwento mo. Minsan, kailangan mo lang magpakatatag, magtiwala sa tamang panahon at hayaan ng katotohanan na lumaban para sa iyo. Kaya, sa mga broken dyan na nagtitiis at lumalaban para sa pamilya, hang in there. Baka hindi man IQ 160 ang kambal na dumating sa buhay mo, siguradong may nakalang magandang plot twist ang tadhana para sa'yo. Salamat sa pakikinig at pagsama sa roller coaster ng kwentong ito. Hanggang sa sunod na bardagulan at kwentuhan, ako po si Miss Sandra. Maraming salamat po.